umaga, maulan at mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga brothers and sisters. Tunay ngang napakabuti ng Diyos dahil muli niya tayong pinagsama-sama ngayon para po siya ay sambahin, pasalamatan at humingi ng kapatawaran. Kung kayo po ay unang beses na nadako po dito sa aming bahay sambahan na makakasama namin, isang mainit na welcome po sa inyo. At naway maramdaman niyo po ang pag-ibig ng Diyos at saya ng pagiging bahagi ng isang pamilya dito po sa ating bahay-sambahan. Habang tayo po ay naghahanda sa pagsamba, paalala lamang po na pakihinaan lang po yung mga cellphone, gadgets, upang hindi po tayo makaabala sa ating mga kapatid, ang mga katabiyas. At maraming salamat din po sa inyong pag-unawa. Ngayon pong umagang ito, sama-sama po nating itaas ang pangalan ng Panginoon at atin pong buong puso at isipan ang pagsamba sa Kanya nitong araw na to. Tayo po ay manalangin upang simulan ng ating pananambahan. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos Ama, kami po ay nagtitipon ngayong araw upang magpuri at magpasalamat at sumamba sa inyo. Salamat po sa bagong buhay, sa kalakasan, sa kagalingan, at sa lahat ng biyaya ng pagpapalang patuloy niyo pong ibinubuhos sa amin araw-araw. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at mga kasalanan. Pakalinisin niyo po ang aming puso't isipan upang kami po ay maging karapat-dapat sa inyo pong harapan. Alisin niyo po, O Diyos, ang anumang alalahanin, pagod, o bagay na maaaring humadlang po sa aming taus-pusong pagsamba sa inyo. Itinataas din po namin sa inyo, Ama, ang aming mga kapatid na unang beses naming makakasama ngayon, naway maranasan nila ang inyong lubos na pag-ibig, kapayapaan, kalakasan, kagalingan, at kagalakan habang sila ay nakikisa sa aming pagsamba. Palakasin niyo rin po ang kanilang pananampalataya at iparamdam sa kanila na sila ay tunay na bahagi ng inyong pamilya. Ipinapanalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na sumasamba at nanonood online. Naway madama rin po nila ang inyong presensya at kapangyarihan saan man sila naroroon. Pagpalain niyo po ang kanilang mga tahanan, pamilya, kalusugan, at buong buhay, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, ng mga kapatid naming nangangailangan ng healing at fast recovery. Please sustain her strength, Panginoon, and good health every day, Panginoon. Please protect us, O Lord, from the outbreaks, mga aksidente, mga sakit po, Panginoon, na kumakalat ngayon sa aming bansa. Mga life-threatening diseases, Panginoon, please protect us. At sa buong pagsambang ito, Panginoon, kayo po ang inyong manguna at mag-orchestrate sa lahat ng bahagi ng aming Sunday service. Kayo lamang po, Panginoon, ang aming maitaas, maparangalan at maluwalhati sa banal na pagtitipong ito. Nawa rin po, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay magkaroon po ng bukas na isipan at pusong handang tumanggap sa inyong salita. Gaya po ng mabuting lupa na tinamnan ng binhi upang ito'y tumubo, lumago at mamunga ng pananampalataya at pagbabago sa aming buhay. Aming Diyos, nawa ang aming mga awitin, panalangin at pakikinig sa inyong salita ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan at magbigay ng papuri ng inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay sama-sama magbibigay ng papuri sa isang Diyos na buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Tunay nga, Panginoon, wala kaming ibang papupurihan kundi ang tanging pangalang Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang
lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Pangamba ko'y mawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo'y pangahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. At sa aming buhay, yes Lord, ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Ako ay tinulad mo sa agila, lilipad ng lilipad sa presensya mo. Kagalakan mo, yes Lord, kalakasan ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang, yes Lord, ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. At sa aming buhay, yes Lord, ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Problema may dumating, yes Lord, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Minsan pa sabihin po natin, problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Amen, amen. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Patuloy po tayong umawit ng papurit pa salamat sa ating Diyos. Kaluwalhatian, kataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat,
isang tulad ko, tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, yung nakikita. Makapangyarihan, magpakailanman, ikaw ang Panginoon. Walang hanggang Ama, lagi kang kasama, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, sinibig mo ang isang tulad ko, tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, yung nakikita. Diyos, sinibig mo ang isang tulad ko, tinawag mo anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, yung nakikita. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mo wagas ang naghari, binigay mo ang lahat, binigay mo ang lahat. Diyos, sinibig mo ang isang tulad ko, tinawag mo anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, yung nakikita. Diyos, sinibig mo ang isang tulad ko, tinawag mo anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, yung nakikita. Maraming salamat, Panginoon, sa tapat at dakilang pag-ibig mo. Patuloy, Lord, na yumayakap sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Sikat ng araw, pagmamahal mo'y dama, sa ilalim ng init ng iyong mga kamay. Anumang pagsubok o hamon ng mundo, hindi mahiwalay sa pag-ibig mo. Kung manghina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan.
mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Sa paglipas ng araw, liwanag mo'y tanglaw. Sa bawat kilos mo ako ang nasa isipan. Kung manghina man minsan, alam kong ikaw ang aking sandigan. Alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Sa pagdating ng umaga, pag-ibig mo ang nakikita, kay ganda, kay ganda. Sa bawat araw may pag-asa, sa iyong gawa ay umaasa, kay ganda. Pag-ibig mo. Yes, pag-ibig mo. Pag-ibig mo. Pag-ibig mo. Sa pagdating ng umaga, pag-ibig mo ang nakikita, kay ganda, kay ganda. Sa bawat araw may pag-asa, sa iyong gawa ay umaasa, kay ganda. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Pag-ibig mo, pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga, Lord, ang iyong pag-ibig ay tapat at dakila. Napakabuti mo, O Diyos. Kaya, Lord, tanggapin mo po ang aming mataas na papurit, pasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Atin pong ihanda ang ating sarili habang tinatanggap po natin ang mensahe mula po sa ating pastor na Pastor Archie. Atin po siyang ipanalangin. Let's bow down and hands and pray. Tinataas po namin sa inyo aming Ama sa Langit, ang aming pastor, ngayong araw na ito na magdadala po ng inyong salita. Punuin niyo po siya ng inyong banal na espiritu. Bigyan niyo po siya ng karunungan, Panginoon, ng kalinawan po ng isip at tapang upang ipahayag po ng tapat at buong puso ang inyong kalooban. Gabayan niyo po, Panginoon, ang kanyang mga salita upang bawat pangungusap ay maging inspirasyon at makahaplos po sa puso
ng bawat isa na makikinig. Alisin mo po, Panginoon, ang anumang pag-aalinlangan at pagkagulo sa kanyang isipan at palakasin mo po ang kanyang espiritu. Nawa, Panginoon, ang kanyang pangaral ay maghatid po ng pag-asa, magtuwid po sa aming landas at magbigay ng lakas sa aming lahat. Gamitin mo po siya, Panginoon, upang lalo pa pong mapalago ang inyong iglesia at maiparangalan po ang inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Pwede ho bang palakpakan natin ang Diyos? Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang Diyos po'y napakabuti sapagkat nagbibigay po siya ng pangako sa bawat isa sa atin. At ang pangako na to, talaga pong totoo pa rin ng Diyos. Gaya po ng atin pong napag-aralan sa mga serye natin tungkol sa panalangin, kasi nasa last stretch na po tayo ng tinatawag nating pagdulog o dulog sa panalangin, kabahagi po ng matuwid kay Kristo. No? At nagpapasalamat po tayo na halos patapos na po tayo dun sa tema natin ng matuwid. At ako po'y natutuwa sa Panginoon, bagaman sabi nga natin naging sobrang dami po ng gawain ngayong linggo po na ito. Halos 10 o'clock na po ako nakakauwi dahil meron po kaming tinatawag na accreditation. At itong accreditation po na to, ibig sabihin, kasi po ang mga matataas na universidad po, naglalaban-laban yan sa mga ranking eh. So nandyan po ang UP, nandyan po Ateneo, nandyan ang Lasal, at yung pinakamatandang universidad po kung saan ako nagtatrabaho po, ang Universidad ng Santo Tomas. So lahat ng mga dokumento, prepare po namin, sanlinggo ho yan, magsimula nung Lunes, wala kaming halos tulog. Kahapon, nakita nung pinaka-pinuno namin, may kakulangan, hindi pala nagawa. You know, masaklap kong minsan, pag nakita ka, sino ba yung pwedeng mag-troubleshoot nito, naghanap-hanap. Eto, tinuro ako. So, binigay po yung trabaho ng alas 7 sa amin kagabi, at yung trabaho po hanggang ngayon, wino-workout namin. Pero humiling ako ng isang kahilingan sa mga boss naming pare. Gagawin ko yan, wag nyo akong pigilang mag-preach. At ako ay isang born-again na pastor. Talagang namin ko. Huwag niyo akong pigilan mag-preach, magpipreach ako ngayon. Pagkatas ng preach, tatakbo ako. Wala nang tulugan, dala ko po yung gamit ko, yung tuwalya ko, dun po ako maliligo. Bakit? Darating po yung mga credit sa amin alas 8 po bukas ng umaga. Buong building lang naman po yung i-inspectin ko, lahat ng mga dokumento, lahat doon iaayos namin. Alam niyo po, 41 kami, naalala ko po yung istorya ni Gideon kasi sabi ng Panginoong Diyos, labanan ninyo ang mga Pilisteo. Sabi ni Gideon, nahanda ko na daan-daang libong mga sundalo. Sabi ng Panginoon, hindi yan ang gusto ko, painumin mo sila lahat dito sa ilog. Nag-inuman sila lahat, yung mga hindi ho tumingin, pinaalis, ang natira 300. Alam niyo ho, out of 41 na mga faculty members, 5 lang ho yung sumama sa akin. Sabi ko, hindi ko naman kailangan ng marami, ang kailangan ko, dedicated. So mamaya ho, pagkatas nito, diretso ho kami, walang tulugan po. Pero kung nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, ano ho? Dahil kung ikaw ho yung pinagkatiwalaan ng pinakamataas na pinuno ho, ng pinaglilingkuran ninyo, ibig sabihin, kaya kong gawin yan dahil may grasya ang Diyos. Amen? At hindi ako pababayaan ng Diyos dahil nakikiisa sa panalangin ang church na ito na tulungan po na matapos ang mga ganyang gawain. Bagaman ako, hindi ko pinapakita sa inyo, mahina ako pagkaapo ako ay nakikipag-usap sa Diyos. Iyak ako ng iyak kagabi. Pero hindi kailangan makita ng mga nasasakupan ko. Kasi pag nanghina yung kalooban nila, wala na. Sabi ko, kaya natin ito. Dahil sumasa atin ng Diyos. Malay nyo, yung 5 na yon maging born again. Amen? Kaya nga sabi kong ganon, dalhin nyo na yung mga tuwalya ninyo, doon tayo matutulog. May hotel po kasi kami. Dalhin ninyo lahat ng laptop ninyo. Dalhin ninyo yung damit ninyo. Gagawa tayo mamaya. At matatapos natin ang alas 5 ng madaling araw ang trabahong ito. Naniniwala ako sa pangako ng Diyos kasi nga yung preaching nga ho natin Ang preaching natin ngayon ay pinamagatan nating pangako ng Panginoon. At dito po sa pangako ng Panginoong Diyos, nung si Haring David po, patuloy siya na nagdiriwang sa kabila ho ng lahat ng kanyang kawalan
at pagkukubkob ng mga kalaban sa kanya at ang matinding kasalanan na bumabagabag sa kanyang puso. May bahagi po siya na inilahad dito. Ang sabi niya, nakakatuwa, no? Na yung kanyang buong puso, magdiriwang daw at magsasaya at ito po'y magpupuri. Hindi lang ho yung kanyang kaluluwa, yung buong pagkatao niya, magpupuri sa Diyos, magpupuri sa kabutihan ng ginawa sa kanya ni Yahweh. At ano po, yung pangako ng Diyos dahil ang buong kaluluwa niya, ang buong buhay niya, ay magpupuri kay Yahweh. Ang tanong natin ngayon, ano ang iniiwan na pangako ng Diyos para sa Kanya? Dito po sa 103, 1 hanggang 3 ng aklat po ng awit, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Si Yahweh ay papurihan, sabi po ni David, ang aking kaluluwa. At lahat ng nangasa akin magsipuri sa Kanya. It's not only the soul, lahat ng nangasa akin, mata niya, kamay niya, yung kanyang bisig, yung kanya pong mga paa, lahat ng sa akin magpuri sa Kanya, purihin mo sa tuwina ang banal na pangalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at wag mong kakaligtaan mabubutin niyang gawa. Praise God. Hindi pa tayo tapos. Pakibalik po. Ayan. Ano po yung pangako ngayon ni Yahweh? Nakita nyo, iba-ibang kulay po yan. Nilalagyan natin ng color coding. Sabi po dito, ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. Sabi nga ho natin, ang kasalanan ko, siya ang nagpapatawad. Kita nyo, biglang bumaba yung mga pangako. Pangalawan, sabi rito, anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sabi nga ho natin, anumang aking sakit, ay ginagamot niya. Hallelujah. Kulang pa pala. Lahat. Hindi lang niya ginagamot niyang lahat. At ikaapat ho, sa bingit ng kamatayan, ako ay kanyang inililigtas. Sabi nga ho natin, sa bingit ng kamatayan, ako ay kanyang inililigtas. At huli sa lahat, yung nakakulay violet ho, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Pinagpapala ko sa pag-ibig niya at habag. Ano pong ginawa niya? Nagpuri po siya ng buong puso niya, nagpuri po siya ng buong kabuuan po ng kanyang katawan hon. Sabi po rito, nagpupuri siya sa banal na pangalan niya, pinapupurihan niya ng kanyang kaluluwa sapagkat mabuti ang gawa ni Yahweh. Tayo po lahat ay yumuko. Panginoon, maraming salamat po. Dama ko po ang kapangyarihan at ang kalakasan ninyo, lalo tigit ang karunungan, dahil alam ko, Panginoong Diyos, ang pinaglilingkuran kong Diyos ay malakas, matatag, hindi pwedeng matinag. Kaya ang lingkod niya hindi rin matitinag, Panginoong Ama. Ako po ay naniniwala, ang lahat ng pagsubok ay pinararaan mo ang tao para makita po yung katatagan niya. Amidst all of this turmoil, mga kaguluhan, mga pagkataranta, doon mo hinuhubog ang puso ng isang tunay na leader, Panginoong Ama, upang ipakita, kayang labanan ang lahat ng mga pagsubok, kayang labanan ang lahat po ng mga tukso, kaya pong manindigan at tumayo at ipakita na kung ang Diyos po ang kumilos, kahit na nga po mag-isa, 2 o 5, matatapos po ang lahat ng gawain at hindi magtatagumpay ang kalaban. Kami po'y makasalanan, yan po ang unang-unang amin pong hinahayag. Marumi ang puso namin, ang aming isipan, ng mga sinabi namin, ng mga nilakaran namin, hindi naging tama. At sa umagang ito, patawarin niyo po kami, gaya po ng araw-araw naming sinasambit sa panalanginan, Panginoong Diyos. Sa pamagitan ng iyong banal na dugo, kami po'y napatawad sa lahat ng aming mga nagawang pagkakamali. At maraming salamat din po. I pray po, Lord, ang tinitignan ko po'y ikaw. Ito po'y mabigat na trabaho, mamayang gagawin po. Pero Lord, I bank on your strength. Ako po'y naniniwala, Panginoong Ama. Kakayanin ko po ito sapagkat pinagkatiwala po sa akin. Sabi ng Biblia, malaki ang tiwala, lalong-lalo na sa taong pinagkakatiwalaan. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa ituturo mo sa akin. Maitaas ka, maluwalhati ka. Kami po'y bumaba, ikaw po ang maitaas. Ang mga kapahayagan na ito ay maipahayag ng totoo sa diwa po ng pag-ibig. Maraming salamat po sa banal na pangalan ni Kristo Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen at palakpakan po natin ang mabuting Diyos. Thank you, Lord.
Praise God. Napakaganda po nung sinasabi po no, ni Haring David na magpupuri po ang aking kaluluwa, magpupuri po ang kabuuan ko. Bakit po magpupuri? Dahil ang Diyos po ay napakabuti, napakabanal, at napakaganda ho ng kanyang ginawa. Unang pangako ng Diyos na sinasabi po rito, ang lahat ng aking kasalanan ay ang lahat ng aking nagawang kasalanan ay kanyang patatawarin. Sabi po rito sa 103:3, ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. Every time I hope no na yung preach ko po sa inyo ay patuloy po ninyong gawin. Hopefully no, hindi ko na po tatanungin kung sino po naggagawa ho noon. Pero subukan niyo pong magpatira pa. Siguro naman no, hindi ko po pwedeng maituro yan kung hindi ko po nilalakaran yan. Baka tamaan po ako ng kidlat ngayon. Pero subukan niyo po talaga, Lord. Ang gawin niyo nga ho, talagang idikit niyo yung pisngi niyo sa lupa eh. Kung kaya po talaga ng kalooban nyo, no, talagang ganong kababa ang tingin nyo sa sarili nyo para itaas po ang isang banal, dakila at makapangyarihang Diyos. Di ba ho, kung minsan no, pag tinatch ng sahig ho yung mukha ninyo, naku naman pastor, kutis porcelana yan, kung ano ng mga pinahid ko. Don't mind it, no? I-touch nyo po yung pisngi nyo ng lupa, yung kamay nyo, patirapahan nyo po talaga. Ano po yung kapangyarihan na pwede niyong taglayan pag nagpatira pa po tayo sa Diyos? Unang-una ho, yung kasalanan ho, kahit hindi nyo pa hinihiling ng tawad ho, lilinisin talaga ng Panginoong Diyos. Sabi kanina ni Francis, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us. Pag sinabi po nating just, di ba ho, pag sinabi natin ng katarungan, lahat tayo, God will send us all to hell because of God's justice. Pero tingnan niyo po, if we confess our sins, He is just and faithful. Yung justice niya na lahat tayo pupunta sa impyerno, pinalitan ng Diyos eh. Anong pinalit po? He is just and faithful to forgive us. Yung justice ng Panginoon that will send us to hell, pinalitan niya po ng awa ng habag. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Kaya nga po sabi ng awit 32:5, kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Whenever you seek the face of God, no holds barred po. Ibig sabihin ng no holds barred, sabihin lahat ng mga nagawa dahil ang Diyos po ay mabuti. Siya po'y makatarungan at ang katarungan niya, sabi nga po, magpapatawad sa atin sa lahat ng ating nagawang pagkakamali. Ano po ang ginawa ni David? Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin if we confess our sins. Is the Bible consistent with the Old Testament and the New Testament? Opo. Ang kasalanan ko'y inamin, mga pagkakamali ko'y hindi ko inilihim. If we confess our sins. Hindi niya inilihim. Baka may mga lihim pa tayong kasalanan eh. Talaga hong ilista ninyo. Pero wag nyo nang sasambitin, may mga kasalanan ho, baka ho, pagsimula ng away ninyong mag-asawa, dahil mabigat ho talaga yung kasalanan, baka mamaya kasalanan of unfaithfulness yan. Pero habang nakapatira pa kayo, sabihin nyo sa Panginoong Diyos, Panginoon, ito po yung nagawa ko. Panginoon, pangalawa ho, talagang eksaktong ito po yung ginagawa ko. No holds barred. Pastor, malaswa ho talaga eh. Sabihin nyo. Panginoon, ayaw ko maglihim. Sabi ho ni David, hindi ko ililihim sa iyo. Si David nga, inamin po niya. Create in me a clean heart, O Lord. Bakit magawa ang Diyos ng panibagong puso sa Kanya? Unang-unang inamin niya, Panginoon, mamamatay tao po ako. Pinapatay ko po si Urias. At gusto po ng Panginoon yun, sinasabi po natin, I am a murderer, Lord. Hindi dahil nagpapatay tayo, no? Kasi may mga galit pang nakatanim sa puso natin. Baka ho yung katabi ninyo ay may galit kayo o kaya kapitbahay ninyo, yung tao hong nakakagawa ng hindi maganda po sa inyo. You ask God for mercy, Lord, I have committed murder against my brethren. Bakit po? Ako po'y napuot. Iba po kasi yung galit eh. Pagkapuot po talaga, gusto nyo po siyang mamatay. Kaya nga ho, sabi ng Biblia ho, napakaklaro mga kapatid, doon po sa 24:17 ng Kawikaan, wag kaya kayo ay matutuwa kapag ang kaaway nyo po ay namamatay o may nangyayaring masama. Kasi nandun yung po pagka nakita nyo, uy, nabangga yung aking mortal na kalaban, tas nag-hallelujah pa tayo. Murder ho yun. So ang turo po sa isang Kristiyano, aminin natin, sabi po, ang kasalanan ko ay aking inamin,
At ang aking pagkakamali ay hindi ko nilihim. Ano po ang ibibigay sa atin ng Diyos na pagpapala? Ako'y nagpasya sa iyo'y ipagtapat. Ang ano po? At ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Meron bang natira? Wala. Bakit? Hindi naglihim po si Haring David. Sinabi niya punto por punto, Pastor, nakakahiya. Huwag niyo na lang sabihin sa pamagitan ng labi ninyo. Sabihin niyo na lang sa pamagitan ng puso ninyo. At pagka ho kayo nakapatira pa, tutululuhan niyo. Pagkita niyo dun sa floor, punong-puno ng luha mga kapatid Pero bababa ang kapangyarihan ng Diyos. Totoo po yung salitang, I can do all things through Christ who strengthens me. Mga pagsubok na yun, hindi nyo kakayanin yan pag wala ho kayong Diyos sa buhay ninyo, kapatid. Makakapanalangin pa kayo sa umaga, pag ganyan po kabigat ho, yung binigay po sa inyo na trabaho, hindi kayo makakapanalangin na sa umaga. Pero may tema tayo dati, unahin natin lamang ang Diyos. Yung tinatawag nating unlad, naalala nyo po yun, unahin natin lagi ang Diyos. Nung sinasabi po sa akin, kailangan ka namin, walang tulugan, huwag nyo akong pigilan muna. Pastor po ako, may gawain ako bukas, huwag mo akong pipigilan. Pag pinigilan mo ako, hindi ko gagawin yan. Sige, mag-preach ka na. Ibang pananampalataya yan ginagalang nila. Bakit? Hindi ka siguro pagkakatiwalaan ng ganon kung hindi ka nagdi-deliver sa kanila. Kaya sabi ko, kaya kong gawin yan, tatanggapin ko yung challenge, wala nang gustong kumuha ng challenge, pero huwag ninyo akong hayaang hindi magsamba, huwag ninyo akong hayaan na hindi ako magpupuri, huwag niyo akong pipigilan magpipreach ako. Baka ang Diyos pong pumigil sa dila ko. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Bukas, magtatagumpay kami. Can we say amen? Sabi ng Biblia, ang lahat kong kasalanan, siya po ang nagpapatawad. Pastor, hindi ko kaya magpatira pa. Lumuhod. Pastor, masakit yung tuhod ko, meron pong arthritis. Pag kaya ko, lagyan ng unan. Pastor, talagang hindi kaya ko, pag ako hindi na ako makabangon. Sa upuan. Pastor, talaga nakadextrose ako. Huwag naman pag dumating nakadextrose, doon na tayo sa nakahigaho tayo mananalangin. Hanggat malakas tayo, wala pang dextrose, we can pray to God. At ako po'y living testimony ho dyan, mga kapatid. Living testimony po ako dyan Bali, wala akong kabisado yung Biblia. Ang kailangan po talagang ang panalangin hindi pwedeng mapatid. Kasi maraming ituturo po ang Diyos sa atin. Pangalawang pangako, nung nagpupuri po si Haring David ng kanyang kaluluwa, ng kanyang buong sarili niya, dahil ang Diyos ay mabuti sa lahat ng kanyang ginawa, pinagaling po yung kanyang sakit. Sabi nga ho natin, pagpapagaling sa sakit, yung mahina yung boses, hindi gagaling. Sabihin natin, pagpapagaling sa sakit. Yan, i-claim natin palagi yan. Ang sakit ho, hindi ho physical lang May mga sakit po na spiritual. Baka ho akala ninyo, ay, yung kapatid natin may nagdadialysis. Physical lang siya, baka ang kanya pong spiritual na katawan malakas pa sa inyo. Dalawa ho ang dimensyon ng buhay ng tao. Pagka ho kayo pumikit, at saka po, pag-isipan ninyo, yung sarili ninyo, hindi kayo nakakaramdam ng pagkatanda pag pumikit po kayo o kaya nag-iisip na kayo. Hindi kayo nakakaramdam ng pagkahina. Huwag lang kayong tatayo sa kama ninyo. Hindi kayo makakaramdam po na tumatanda ho, kumukulubot ho. Huwag lang kayong didilat at haharap sa salamin. Kasi dinisenyo ho ng Diyos ang ating kaluluwa na mabuhay po pang walang hanggan. Kaya ang physical na katawan nito'y mamamatay po. Pero, ang sabi ng Biblia, may ikalawang kamatayan. But God is our great healer. Nung kinakanta po ni Don Moen po, yung pong kanyang inaawit, na pagagalingin tayo ng Diyos, sabi niya. Ito po'y kinuha niya dun sa Exodus chapter 15 verse 26. Nang sabi po rito, kung ako ay buong puso ninyong susundin, sabi nga ho natin, buong pusong susundin, kung gagawin ninyo ng matuwid at susundin ang aking kautusan at ang aking mga alituntunin, hindi ko ipararana sa inyo ang alinman sa mga sakit na pinadala ko sa Ehipsyo. Yung po yung 10 plagues, tinubuan sila ng mga bulutong, sila po ay kinati, nagkaroon po sila, yung panganay na mga anak ho nila, pinatay ng Diyos lahat, hindi tayo daranas ng ganon. Kita nyo yung susi,
kung buong puso ninyo akong susundin. We have our priorities in life. Kasi ako naniniwala po ako na ang Diyos ang kikilos talaga eh. Pagka po, halimbawa nakita ng Diyos, eto hindi nataranta, inuna pa yung gawain ko. Halimbawa lang, biglang hindi namin matatapos talaga, padating yung bagyo, gawin ng Lord signal number 3. Wag naman sana kayo magagalit, tas kansilado yung klase. Hindi natin alam yung pagkilos ng Diyos, pwedeng gawin bukas yun eh. O kaya ang gagawin po ng Panginoong Diyos, yung mga mag-i-inspect po, hindi na nila mapansin na wala yung kakulangan na yon. Pwede yun eh. Pwede pong i-divert na ng Lord kasi inuna nyo po siya. Pero kahit busy kang gumagawa doon, ayoko, may gawain ng linggo. Liliban muna ako. Tapos ang ginawa ng Lord, inuna mo sila, doon ko papupuntahin niya mag-i-inspect doon sa wala kayo. Pwede po yun eh. At doon ako naniniwala na ang Diyos may gagawing maganda. Amen? May gagawin po ang Diyos. Doon ko alam mo, hindi sa Bible natututunan yan sa malalim na panalangin. Kasi ang head knowledge sa Bible, hindi sapat yan eh. Matataranta ka dyan kahit kabisado mo Biblia eh. Pero pag nagbabad kayo sa panalangin, ulitin ko po, hindi ko kayo pinahihirapan. Sinasuggest ko lang, yung pagpapatira pa kahit siguro once a week lang. Subukan nyo, yung walang nakakakita, wala na yung asawa nyo, kayo na lang. Bilang ama ng tahanan, siyempre, hinugasan natin yung mukha natin, Kung gusto nyo, walisin nyo muna yung sahig. Tsaka sasabihin ko po sa inyo, hindi madali masakit, lalo na matanda na tayo, 50 na tayo, Ang sakit dito pag kasi sabihin nyo, mga 30 minutes, 1 oras nakalapat ng ganyan. Pag kami edad na kayo, masakit. Yung mga bata, pwede pa kayo manalangin talaga nakapatira pa. Kasi nakita ko yung susi sa panalangin talaga eh. Talagang inilapat mo yung mukha mo. Lord, ito lang. Sabihin mo sa Diyos, ito lang yung halaga ko sa iyo. Doon bumababa yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi yung pagka nasa maganda tayong kalalagayan, nasa kama ka, aircon, tulog ka, thank you Lord, maraming salamat. O kaya magara yung upuan mo, thank you Lord, nakaupo ka, nakaluhod ka, meron ngang unan, masarap po ang kalagayan ko. Ang mga unang Kristiyano, naninikluhod, kinakatay po sila. Pinapatay sila ng leon. Hinahati yung katawan nila sa gitna. Minsan ipipreach ko po kung paano namatay po yung mga Kristiyano. Minsan tayo, nainitan lang tayo dito, Nagigilty rin ako. Pawis lang naman yung aking nadarama rito. Pero yung hatiin yung katawan mo, at si San Juan nagpupuri pa rin sa Panginoon. Alam niyo yung ginawa? Yung 2 kabayo, tinali yung kanyang magkabilang kamay at paa. Sa panahon na nagpupuri siya sa Diyos. Darating kasi tayo sa panahon na yun eh. Mga Feast of Harvest, ihahanda natin yung sarili natin sa ganon. Darating ang time, papatayin tayo. Kasi magsasabi tayo ng totoo. Ang sarap-sarap po nung ganon. Ang sabi po dito, pagagalingin ng Diyos ang anumang sakit natin. Lahat. Bakit? Kasi si Yahweh po ang ating manggagamot. I am the Lord that healeth thee. Sabi po ng awitin. Nung si Haring David po ay nagpupuri at ang buong puso niya ay nagagalak sa kabutihan ng Diyos, ang ikatlo po na pangako ng Diyos ay bumaba sa kanya, yung pagliligtas sa kamatayan. Sabi po ng awit 103:4, sa bingit ng kamatayan ako ay iniligtas. Sabi nga ho natin, sa bingit ng kamatayan ako ay iniligtas. 2 dimension ho yan. Pwede niyong maranasan yan. Nasa kotse ho kayo. May isang bus ho na wala ng preno. Tapos 1 inch na lang, nakapreno ho, prineno ng anghel ng Diyos. Dahil kung hindi, patay na ho kayo. Doon mo makikita. Sa bingit na ng kamatayan, niligtas ka pa. O kaya naman ho, sa sobrang sama mo, na hindi mo na ho pinagsisihan yung kasalanan mo, pero nung ikaw po'y mamamatay, huling hininga na po ninyo,
Nakita ng Diyos yung habag at awa sa inyo. Yung doktor pala, Kristiyano, lumapit sa inyo, kapatid. Mga ilang segundo na lang, mawawalan ka na ng hininga. Sundan mo yung panalangin na ito. Tapos tumulo yung luha mo. Lahat ng kasalanan na kinalakal mo, no? Within that 2 minutes na nag-pray ka, God is faithful and just to forgive you and to cleanse you of all our unrighteousness. At yung tao na yung walang nagawa kahit sa kanyang buhay dahil na-lead siya sa prayer nung doktor, yung isang pastor ho, nagpakahirap ng 40 years dito sa pulpito, yung isang pastor ho, nag-aral sa theological school, etong kriminal na ito, nabulungan ng doktor, pareho lang kayo magkikita sa langit. Can we say amen? Ganun ho yung kabutihan ng Diyos eh. Nasa bingit ka na ng physical na kamatayan, pwede kang iligtas. Nasa bingit ka na ng spiritual na kamatayan, pwede ka pa rin kalawitin ng Diyos. Pa-impyerno ka na, nakuha ka pa. Kaya nga po, ang sinasabi ko sa lahat ng mga kapatid, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Sabi po kasi ng mga ibang kapatid natin, hindi na siguro siya pinili. Hindi natin alam kung sino-sino ho yung mga pinili. Baka nga dito po sa atin may hindi talaga pinili, nakikinig lang. Pero ang mga pinili, meron po yung palatandaan. One of these days, pag-aaralan po natin. Pag pinili ka, may mga lalabas na bunga ho yan eh. Pero pag hindi ka talaga pinili ho, ay mga kapatid, kahit na nagsabi po yung doktor, di ba dalawa ho yung magnanakaw na kasama ho ni Kristo. Yung isa doon pinili, yung isa doon hindi. Bakit ho? Yung isa nangungutya pa eh. Hindi ba ikaw ang anak ng Diyos? At kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit hindi mo tayo kalagan lahat dito? Sabi naman nung isa po, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Nasasabi mo yan eh, anak ng Diyos itong katabi natin. Doon ako nagsisimula yung pananampalataya nung isa pong magnanakaw. Sabi po nung isa magnanakaw, Panginoon, alalahanin mo naman ako pag ako'y namatay sa paraiso. Sabi ni Kristo, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Bakit po? Minsan po, yung atin pong pagbabago ng puso, kahit hindi kayo magsabi na tinanggap nyo si Kristo sa bibig, nalalaman na ng Diyos yun sa puso po natin. Nung si Nicodemo ho, in John chapter 3, nagtanong lang, ang sabi po ni Nicodemo, paano po ba ang isang tao'y maliligtas? Yun na, that is now the start of Nicodemus' faith. Nagtanong siya eh. Sabi ni Kristo, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Nagtanong ulit si Nicodemo, paano naman makakapasok ho? Yung pong isang sanggol na lumabas sa sinapupunan ulit ng kanyang ina, lalo na't malaki na siya. Ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. At alam niyo po, sa lahat po ng mga karakter sa Biblia na dating masama, napaka-bless si Nicodemus. Si Nicodemus po kasama sa mga ipokritong mga Pariseo yan. Yung magagaling sa mga batas, pero wala po yung bunga ng Espiritu. Pero na-touch yung heart niya. Kaya po sinabi sa kanya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man naman ang malampalataya sa kanya, ay hindi na mapapahama, kundi bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Oh, hallelujah! Sa Bible, yung puso, yung kaluluwa ng kaligtasan, sa iyo sinabi ng Diyos, hindi na makakalimutan ng lahat ng Kristiyano yon. At yun din po yung pinararating sa atin. Kanino personal na sinabi? Doon po sa ipokrito at masama na tagaturo po ng salita ng Diyos na na-convert. Walang iba po kundi si Nicodemo. Kita niyo yun? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya po pwede tayong iligtas ng Diyos sa bingit po ng kamatayan. Mamamatay na lamang po yung inyong pong sanggol ng dengue. Lumuhod kayo. Huwag kayong lumuhod. Pumatira pa kayo. Magpatira pa kayo. Panginoon, ganun ho ginawa ni Haring David eh. Nung si Haring David po, no, talaga naman pong sabi ng Diyos, kakaharapin mo ang kasalanan ginawa mo. So, sabi niya, ano kaya yon? Mamamatay yung panganay niyang anak kay Bathsheba. Kaya yung ginawa ho ni Haring David, pinunit niya yung damit niya, nagbuhos ho siya ng abo, mas matindi pa sa pagpapatira pa ang ginawa niya. Winasak niya lahat-lahat. Pagkatapos niya magpuri sa Diyos, pinatay ng Diyos yung kanyang panganay na anak. Sabi kay Haring David, mahal na hari, patay na po yung anak ninyo. Well, sige, magbihis na tayo. Okay na. Tuloy natin. Alam ko, nabasa niya rin yung sinabi po sa aklat ng Job. Panginoon naman ang nagbigay, Panginoon ang babawi.
Pinanganak naman tayo na may damit dito, mamamatay din naman tayo na wala ng damit dito, sabi po ng Panginoon na gano'n. Tuloy na lang natin yung trabaho, tapos na. It is finished. Hindi na ako magdaramdam sa Diyos. Nakuha ko na yung consequence ng kasalanan ko. Kaya natuwa yung Diyos sa puso ni Haring David. Walang pagdadamdam. Pero nakikiusap siya, Lord, sana ho iligtas nyo yung aking panganay na anak. Pero alam niya kasi, maliho yung relasyon nila ni Bathsheba. Sana ganun din ho tayo, no? Kahit paluin tayo, Lord, unanswered prayer, hindi natupad, tuloy lang ako sa pagsamba sa Feast of Harvest. Ika-4, nung pong nagbibigay ng pinakamataas na papuri, pagdakila, si Haring David ng kanyang buong kaluluwa at ng lahat ng bahagi ng kanyang katawan para dakilain po ang kabutihan ng Diyos. Sabi po ng awit 103, 1 hanggang 3, patuloy sa 4. Ang sabi po dito sa 4, at pinagpala ako sa pag-ibig niya at habag. Blessings is not all about money. Ang blessing po, it's not all about good health. Pwede pong mahirap ka, pwedeng stage 4 cancer ka, pwede pong ikaw na yung pinagsakluban po ng langit at ng lupa, pinandidirihan ng lahat ng tao, pero pwede ka pa rin pinagpala. Bakit ho? Baka hindi nila nakikita ho yung taglay-taglay mo na blessing. Ano ho yun? Yung pag-ibig at habag ng Diyos sa iyo. Sino po magsasabi ho na yung mahirap po nakasama po doon po sa buhay po ng mayaman at si Lazaro yung mahirap? Sino magsasabi ng panahon na yun, blessed si Lazaro? Nakita nyo yung blessing nung namatay. Kasama po ni Abraham doon po sa paraiso. Blessed ba siya? Opo. Pero sa kalalagayan po niya sa buhay na ito, hindi nakita po yung habag. Hindi nakita po yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. Sabi po na isang nabasa ko sa buhay po, hindi po sinabi sa Biblia yun, ano ho. Pero yung kanyang ginawa po na siya po'y nagpapalimos. Malay ninyo, yung mga mumo na lang kinakain. Ano po yung mumo? Yung mga nahulog sa lamesa, kung baga ho, nung panahon natin, kanin baboy. Yun na lang ho yung kinakain niya, nagpapasalamat pa sa Diyos. Punong-puno ho ng sakit, dinidilaan ng aso ho yung kanyang sugat. Pero umaasa siya, Panginoon, kahit o siguro sa dila ng aso na ito ho, baka gumaling ako. Kung kaya mo kong pagaling, kahit may rabies yung aso, gagaling ako. Hindi ako naniniwala na hindi mo ako kayang pagalingin. Maaring ganun ho yung nangyayari. Ano ho? Yung mayaman ho ay sin of omission. Ano po, delikado po yan. Nasa pintuan mo na yung mahirap, wala kang pakialam. Lakad, labas lang yung mayaman. Nakita niya po si Lazaro ho, nahuhulugan ng pagkain, wala ka man lamang puso na, o anak, pasok ka rito, marami ditong lamesa, kain ka. Kung anong kinakain ko, kainin mo. Wala, that is one of the worst sins, sin of omission. Naglalakad yung mahirap, wala kang pakialam. May mga kapatid tayo nasa kulungan, hindi naman nabisita. May mga kapatid tayo, mga kabataan sa puray, kailangan turuan, hindi natin tinuruan. Samantalang kahit na mahirap ka, may sakit ka, katulad ho ni Lazaro, at ikaw po pinandidirihan, pwede pong pinagpala ka ng Diyos sa pag-ibig niya at sa habag. Sabi po ni Jeremias, tignan niyo po, no? Ito pong kay Jeremiah, chapter 31, verse 2 to 3. Masama kasi yung Israel ho, palagi sumasamba sa Diyos-Diyosan Pero ang sabi ni Yahweh, ang mga taong nakaligtas sa digmaan ay nakatagpo naman ng awa sa ilang. Pinarusahan sila talaga ng Diyos Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan Kaya nung nakipagdigma sila, talo sila lahat. Kasi minsan talaga may ituturo ang Diyos po sa atin Ano pong sabi rito? Napakita ako sa kanila, sabi ng verse 3, mula sa malayo, sa simula pa'y inibig ko na sila. Kayo kahit pasaway kayo lahat, maski po ako hindi nawawala yung pag-ibig ng Diyos Inaantay lang tayo, anak, balik ka ulit sa akin, balik ka, balik. Pero may consequence yan Minsan pagbalik ko natin, talagang marami nang nawala sa atin, may mga parusa na. Pero ano pong sabi dito? Sa simula pa'y inibig ko na sila, kaya't patuloy akong magiging tapat sa kanila. Remember the story of the prodigal son? Yung prodigal son ho, marami sa atin at karaniwan ho, ganun ho tayo. May isang ama po sa atin na nagdurugo yung puso niya kasi rebelde po tayo Pero sa kabila ng pagre-rebelde natin, hinayaan niya lang para tayo matuto sa buhay na ito. Kasi kung di tayo matututo, hindi tayo
kakaranas ho ng pagpapakumbaba. Hindi natin mararanasan po yung kahirapan. So yung isang anak ko na umalis, pumunta po, nilustay niya lahat ng pera niya, he ended up bankrupt. Ang kinakain niya, tingnan niyo, mayaman yun na, ang kinakain niya ho, pagkain ng baboy. Yun yung talagang literal na kanin baboy na. Yung magagarang damit niya, wala na, hindi na siya nakakaligo. Yung mamahaling singsing niya, na isanla na niya, ibenta niya na po. Kaya nakaisip siya, dun sa tahanan ng ama ko, anything na kainin ko, pwede, magara damit ko. Magbabalik loob na ako sa aking ama. Kaya pagka nagbabalik loob po, maski sa mga anak ko ninyo, o kaya po sa miyembro ng church, huwag tayong judgmental, katulad ng panganay na kapatid. Ako palaging kasama mo rito, Panginoon. Hindi mo ako nabigyan ng singsing, sabi niya sa kanyang ama, hindi mo ako nabigyan ng masarap na pagkain. Pero ito, nilustay lahat ng pera ninyo, nagbalik loob. Binigyan nyo ng lahat ng parangal. Sabi ng tatay, ikaw naman kasama ko palagi rito sa tahanan na ito eh. Kung ano naman yung akin, iyon na rin. Ganun po yun. Sana matutunan po natin ang sinasabi ng Biblia, kahit kalunos-lunos yung kalagayan natin, pwede kang pagpalain sa pag-ibig at sa habag. Subukan nyo lang, Lord. Hindi pala nawawala yung pag-ibig mo. Kahabagan mo naman ako. Yung pong itest nyo yung Lord talaga. Ano po yung pinakanais ng puso nyo? Gusto ko po sanang gumaling po sa sakit ko. Didinggin kayo ng Lord. Kanina yung pangako ko kay Aring David eh. Lahat ng sakit mo, lahat, pagagalingin ko. Pastor, hindi naman ako gumaling ho eh, physically. Tingnan nyo spiritually. Can we say amen? Akala lang ho natin, nagpapadialysis pa lang din ako, pastor eh. Bakit kasama ka na kada umaga sa panalangin kahit nagdadialysis ka? Ang ganda-ganda kasi ng kalusugan mo, spiritually eh. Ganun ho yun eh. Buksan nawa ng Diyos yung mata natin, hindi lang ito yung kalusugan. Ang kalusugan ho nasa loob. Can we say amen? At pagka ho pinagaling ho ng Diyos yan, walang makakaharang ho sa inyo para kayo'y magpuri at sumamba sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, may panalangin si Haring David eh. Sana sabi ng Panginoon, O Panginoon, dinggin mo ang lahat ng aking panalangin. Pagalingin mo ko at maawa ka sa akin. Have mercy upon me, sabi niya. At ang lahat ng panalangin niya na yon, tinugon ng Panginoon. Yung panalangin na yon, kabisaduhin niyo sa puso. Ito po yung pangwakas natin. Sa aklat ho ng awit 4.1. Know this by heart. Memorize ito po. Minsan lang ako mag-assignment sa inyo. Memorize this by heart. Sagutin mo ang aking pagtawag, O Diyos, na aking kalasag. Sa kagipitan ko, ako'y yung tulungan. Kaawaan mo ako ngayon, ang dalangin ko ay pakinggan. Hindi ho mahirap kabisaduhin yan, mga kapatid. Hear me, O Lord, whenever I cry unto you. At sa gabi-gabi ho, sambitin niyo po ang panalangin na ito, diringgin ng Diyos po. Sapagkat may magandang pangako ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Purihin ka, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa iyong kagandahan, sa iyong kabutihan, sa iyong kalwalhatian. Ako po'y nagagalak, Panginoong Ama, na i-share ang lahat po ng mga aral, mga experiences na ito, Panginoong Ama. Kasi alam ko po, marami pong tatawagin talaga po rito. At sa lahat po ng susubok sa pagpapatira pa sa Diyos. Ang lahat po ng susubok, kahit masakit yung tuhod po nila, lagyan nila ng unan kung talagang masakit na masakit. Luluhod para sa iyo. Kung talaga pong may kapansanan, nakaupo. At kung talagang wala nang magawa, nakadextrose na pwedeng nakahiga. Lord, dinggin mo ang aming mga panalangin. Pakinggan mo, Panginoong Ama, ang naisin ng aming puso. Kung paano po bumaba ang lahat po ng kagalingan sa lahat ng sakit. Kung paano po, Panginoong Diyos, pinagpala mo kami sa pag-ibig at sa habag. Kung paano po, Panginoong Ama, sa kabila po ng lahat na mga kahirapan nito, dininig mo ang aming panalangin. Walang imposible po sa mga tunay mong tinawag at hinirang na nananalangin ho upang gumanda ang kalagayan po ng bansang ito. Salamat, Panginoong Diyos, sa bawat nananalangin po sa kapahayagan ng salita mo, pinagpapala mo ang iyong lingkod. At sa lahat po ng patuloy rin pong idinadalangin ko, Panginoong Ama, nakikita ko ang kanilang paggaling, ang paglago po, ang paglalim sa iyong mga salita. At dahil dito, Panginoong Diyos, hindi na namin kailangan magduda. Totoo ka,
buhay ang Diyos, nakaluklok ka sa iyong banal na trono. Samahan mo kaming lahat ngayon, Panginoon. May kanya-kanya kaming mga kargahin, may mga kanya-kanya kaming kabigatan, may kanya-kanya kaming karamdaman, may kanya-kanya kaming kakulangan at mga kasalanan. Huwag mo kaming iiwan, Panginoon. Napakaganda ng sinabi mo kanina, dahil inibig mo po kami nung una pa, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Salamat ng marami, Panginoon. Ang pinakamataas na papuri pagkilala po ay tanging sa iyo lamang po, sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Ngayon naman po, dadako po tayo sa pagbibigay. Dalangin po natin ang ating mga tithes and offering. Ama, salamat po sa patuloy na kalakasan, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng aming mga trabaho, businesses, O God. We can do all things through Christ who strengthen us, O Lord, I pray. Dalangin ko rin po, Ama, sa mga may businesses, sa mga trabaho na iyong pinagkaloob, is blessed to give than to receive. Blessed are the cheerful giver, O God. You will enlarge our territories. Help us, O God, not to be the tail but the head, Father. Help us to seek you, O God, with all our heart, soul, mind, and strength. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added unto us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. May galak sa aking pagbibigay, buong puso ay aking inaalay. Ako'y tapat, sa'yo'y maglilingkod, pagkat ikaw, Jesus, ay aming Diyos. Sa'yo, Jesus, purihin ka. Hallelujah, purihin ka. Hallelujah, itaas ang ngalan niya. Hallelujah, sambahin ka. O Panginoon, mahal kita. Sa oras naman po na ito, nais po nating kilalanin at batiin ang mga kapatid natin na nagdiriwang ng birthday and anniversaries. Yan, tunay po ang buhay at ang pag-ibig ay mahalaga po na biyaya ng Panginoon. Kaya naman po bilang isang pamilya sa ating pananampalataya, tayo po ay nakikigalak sa mga nagse-celebrate po. Yan, for October 20, Sister Minda Absede. For October 21, Sister Aster, Ninang Aster Shason. Yan. For October 22, Brother Valentino Absede. At yan po ang ating mga celebrant na inaanyayahan po namin kayo or mga representative na magdiriwang ng karawan na tumayo po sa harapan upang samahan po natin silang mapanalangin. Yan, okay po. Okay, let's bow down our heads and pray. Yes, Heavenly Father, we worship you. We thank you, O Lord, sa mga kapatid po namin na nagdiriwang ng kaarawan. Patuloy niyo po silang pakaingatan
i-bless, Panginoon, ng magandang kalusugan, protektahan po ang buong pamilya, at naway sila po ay patuloy na magamit nyo sa inyong banal na sambahan. Tunay nga po, Panginoon, na ang buhay po nila, inaalay po nila sa inyo. Gayon din po sana, Panginoon, na i-bless nyo rin po sila ng lahat po ng heart's desire nila. And Lord, ang protektahan niyo po ang bawat isa ng kanyang membro ng pamilya sa mga may sakit. Ilayo niyo po sila sa anumang biglaang aksidente, Panginoon. At patuloy niyo po silang i-bless ng mga pangangailangan sa araw-araw. And we ask this to your Son, Jesus Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. Thank you. Happy birthday po. At para naman po sa ating announcement, Sunday Bible Study, every 9 a.m. every Sunday sa worship hall po ng church natin. For October 26, Bible Study, that ililid po tayo ni Brother Boy de los Reyes. Ang ating pong presider ay si Brother Greg Melendez. Ang tithes and offering po natin si Sister Jean Palomar. And for the flower bringer de los Reyes family rin po. And join us po every Wednesday, 7 o'clock in the evening. Stay tuned po kayo sa Facebook page para po sa ating Bible study. Yan. For the prayer meeting, every day, 5 a.m. to 6 a.m. Every Friday, Saturday, Monday, 8 p.m. to 9 p.m. via Facebook Messenger. And for those who want to join po, inaanyayahan po namin kayo to tap Tita Annie or ating mga pastor para po isama po kayo doon po sa group chat. At para naman po for further announcements and final benediction, itinatawagan po namin si Pastor Archie para po i-lead po. Thank you. Praise God. Tayo po lahat ay tumayo para tanggapin natin ang gabay, patnubay, at lalo tigit po ang pagpapala ng dakilang Ama at tagapagligtas. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa patuloy na mga pangakong pinanghahawakan namin. Pupurihin ka namin, dadakilain ka namin, ang buong kaluluwa namin, ng buong buo po na amin pong espiritu at katawan, Panginoong Ama, sapagkat sadya ka pong napakabuti, Panginoong Diyos. At sa amin pong panandali ang pag-iwahiwalay, Panginoon, taglay po namin ang banal na espiritu, ilayo niyo po kami, Panginoon, sa mga malalakas na bugso ng hangin, pagbaha, o ano man po, Panginoong Ama, na maaring aksidente dahil madulas po ang kalsada ngayon sa mga magmamaneho, at lalo tigit po sa mga sasakay po sa mga pampasahero po, Panginoong Diyos, na mga sakayan. At kami po, Panginoong Diyos, ay humihiling po ng pagbabasbas ninyo, gaya po ng pagbabasbas na binitawan ni Moses. At ang blessing po na ito ay, alam ko po, pangyayariin niyo po sa buhay namin. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh po ngayon at magpakailan paman. At gaya po ng panalangin din ni Haring David, bibitawan po namin ngayon, tatanggapin namin ang lahat ng pangako na ito, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Sa iyo lamang mataas na kapurihan na Ama, to God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Amen. Tunay nga napakabuti ng ating Panginoon, kaya siya lamang ang ating dapat papurihan, pasalamatan, at sambahin sa katotohanan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo. Sabihin po natin, sa aming buhay, ming buhay, ikaw ang number one sa aming puso.
problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Ikaw lamang, yes Lord, ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo at sa aming buhay. Yes, Lord. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Sabihin po natin, pangamba ko'y mawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo'y pangahawakan ko. Yes, Lord. Walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo sa susunod na gawain niya. Mga salita mo ay di magbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Amen and amen. God bless us all.